Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, tampay kay pagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo ay nasa 17 linggo sa karaniwang panahon. Tayo ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa lahat ng kanyang mga biyaya at pagpapala sa bawat isa sa atin. Ating hinihilingin sa Panginoong Diyos na lahat tayo ay buhayin sa pamamagitan ng kanyang katawan at dugo. Ipinagdiriwang natin ngayong linggong ito ang espesyal na araw na pagdarasal para sa ating mga lolo at mga lola, ganoon din sa lahat ng mga nakakatanda sa atin. Ating hihilingin sa Panginoong Diyos na sila'y patatagin ng kanilang pananampalataya sa Panginoong Diyos. Ganoon din laging madama ang init ng kanyang pagmamahal. Ating aaminin natin mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw Lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, Yesu Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, isang lalaking taga-Baal sa Lisa ang lumapit kay Eliseo. May dala siyang bagong aning trigo at 20 tinapay na yari sa unang aning niya ng sibada. Sinabi ni Eliseo, "Ihain ninyo iyan sa mga tao." Sumagot ang kanyang katulong, "Hindi ito magkakasya sa 100 tao." Inutos niya uli, "Ihain ninyo yan sa mga tao, sapagkat sinabi ng Panginoon, mabubusog sila at may matitira pa." At inihain nga nila iyon. Kumain ang lahat at nabusog. Ngunit marami pang natira, tulad ng sinabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon sa bawat taludtod ng salmo. Pinakakain mong tunay, kaming lahat, o may kapal. Pinakakain mong tunay, kaming lahat, o may kapal. Magpupuring lahat sa iyo, o Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian, at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Pinakakain mong tunay, kaming lahat, o may kapal. Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan.
Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Ano pat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Pinakakain mong tunay kaming lahat, O may kapal. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at kahandang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Pinakakain mong tunay kaming lahat, O may kapal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pag sumikita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang pagbibinyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kaniyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kaniyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay ang bilhin ay hindi sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki
na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon, umupo ang lahat, humigit kumulang na 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat gusto nila, at nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para wag masayang." Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ito po ang lingguhan nating pagtitipon at pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Ito rin po ang araw ng pagtitipon natin bilang isang pamilya ng Panginoong Diyos. Ang araw pong ito, ang linggong ito ay espesyal na napakahalaga sapagkat ngayon po ay Grandparents and Elderly Sunday. Kaya ngayong linggong ito, ating ipinagdarasal lahat po ng ating mga grandparents and elderly. At kung sila man po ay namayapa na, ipinagdarasal po natin ang kapayapaan ng kanilang mga kaluluwa. Marahil po ay marami sa inyo ang nakapanood ng opening ng Olympics game sa Paris, France. Napakaganda po ng opening na yon. Pero may isang tagpo doon na pwede nating sabihin na very offensive para sa ating mga Katoliko. Lalo't higit ang bagay na ito ang pinakasentro ng ating pananampalataya. May isa pong tagpo sa opening ng Olympic Games sa France ngayong taong ito na isinadula yung tinatawag nating Last Supper. Pero ang mga gumanap po sa Last Supper na ito ay yung tinatawag nating mga drag queens. Ito po ay very offensive sa atin sapagkat ang Last Supper na tinatawag nating Eucharistia, ito ang pinakasentro ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng drag show na iyon, kanilang ipinakita ang paglapastangan sa pinakamahalaga nating kayamanan, ang Eucharistia. Alam ho ninyo, napakaganda kung papaano magplano ang Diyos. Ngayon, na nilalapastangan ang Eucharistia, ang mga pagbasa natin ay nakatuon sa Eucharistia. Kung ating babalikan yung naging karanasan sa unang pagbasa,
na napakinggan natin ngayong linggong ito, ito ay karanasan ni Eliseo. Siya ay dinalhan ng 20 tinapay upang kainin niya. Pero ang sabi ni Eliseo, hindi ko kakainin yan. Ipakain ninyo sa mga tao. Ang sabi ng first reading ngayon, mula sa 2 aklat ng mga hari, papaano papakainin ang 100 tao mula sa 20 tinapay, 100 persons to feed from 20 loaves of bread. Pero nakita natin sa unang pagbasa ngayon, kumain ang lahat at nabusog, ngunit marami pang natira tulad ng sinabi ng Panginoon. Akala ba natin ay sa unang pagbasa matatapos ang himalang ginawa ng Panginoon? Hindi po. Sa mabuting balita ay makikita natin ang mas matinding himala. Libo-libong mga tao ang kinakailangang pakainin ni Jesus. Kaya kanyang tinanong si Felipe, papaano natin papakainin sila? Napakaganda po ng description ng mabuting balita ngayon ayon kay San Juan. Ang sabi dito, tinanong ito ni Jesus kay Felipe upang subukin si Felipe. Sapagkat ang totoo, alam ni Jesus kung papaano papakainin sila. Libo-libong mga tao. Anong mayroon sila? Ang sabi ng mabuting balita ngayon, isang lalaki na may 5 tinapay na sibada at 2 isda. Makikita po ninyo ang malaking pagkakaiba sa first reading. 100 persons to feed from 20 loaves of bread. Sa mabuting balita ngayon, thousands of people to feed from only 5 loaves of bread. And the rest is history. Napakain ni Jesus ang libu-libong mga tao mula sa iilang tinapay at isda. At ang malaking himala, mga pinakamamahal, lumabis pa ang kanilang pagkain. Sa napakahabang panahon ng pagtuturo ng simbahan, itong parable na ito, itong multiplication of loaves na ito, mga pinakamamahal, ito ay simbolo ng Eucharistia. The multiplication of the loaves, this is the symbol of the Eucharist. Jesus anticipated in the Last Supper the event of the cross. And Jesus perpetuated the cross by giving Himself as a food to be consumed by all. Ang kinakain natin sa Eucharistia, mga pinakamamahal, ay tunay na laman ng ating Panginoong Hesus. Ang iniinom natin, tunay na dugo. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ang sino mang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang Eucharistia, mahal na mahal natin. Ang Eucharistia, sinasamba natin. Sapagkat yan ang buhay natin. Yan ang pinaghuhugutan natin ng lakas
habang tayo'y naglalakbay sa ibabaw ng mundong ito. Yan ang nagpapalakas ng ating pananampalataya sapagkat yan mismo si Jesus. Sa Eucharistia, nadarama natin, nararanasan ang pag-ibig ng Panginoong Diyos na hindi magmamaliw. Sapagkat ibinibigay ni Jesus ang kaniyang buong sarili. We are offended by the mockery done at the Eucharist because this is our greatest treasure. Ito mga pinakamamahal, ang pinakamahalaga nating kayamanan. Kaya kahit po sa mumunting pamamaraan, pinagsisikapan nating pagandahin kung saan ginaganap ang misteryong ito na yung tinapay at ang alak ay nagiging totoong katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Sapagkat sa loob ng banal na tahanang ito, nagaganap ang pagbaba ni Jesus sa Eucharistia upang samahan tayo sa ating makalupang paglalakbay. Ang maganda mga pinakamamahal, sa Eucharistia, hindi lamang natin siya tinitingnan. Alam po ninyo, pagkatapos ng misang ito, ang mga kabataan po ng parokya natin ay magsasagawa ng vigil. Ano po yung vigil? I-expose po natin ang Blessed Sacrament sa harapan. At yung mga kabataan natin ay titigil ng 1 oras sa loob ng ating simbahan. Nakakatuwa po ito sapagkat kahit mga bata pa lamang sila po ay nahuhubog sa pagmamahal sa Eucharistia. Ito po ay monthly adoration ng tinatawag nating Tarsician adorers. Sa ibang linggo naman ay yung mga may edad na. Ang tawag naman natin ay Adorasyon Nocturna Filipina. Ito po ay mga may edad na nagvi-vigil din sa Blessed Sacrament. Kailan po? Nocturna. Ibig sabihin ay gabi. Monthly po, gabing-gabi, may nagvi-vigil sa Eucharist. Tuwing First Friday, mayroon naman tayong mga kaanib ng apostolado ng panalangin. Nagvi-vigil din sila. Anong ginagawa kapag nagvi-vigil? Tinitingnan natin si Jesus sa Eucharistia. We are gazing at Jesus in the Eucharist every time we make a vigil of the Blessed Sacrament. Sa misa, hindi lamang tayo tumitingin, mga pinakamamahal. Sa misa, tinatanggap natin si Jesus. Pwede nating sabihin, kinakain natin si Jesus. Upang tayo ay maging bahagi ni Jesus. At si Jesus, mga pinakamamahal, maging bahagi natin. When we eat Jesus in the Eucharist, we become part of God, and God becomes part of us. Tingnan po ninyo yon. Tayo, nagiging bahagi ng Diyos. Ano yung iyong daladala ngayon habang tayo'y nagmimisa?
Ikaw ba'y may pag-aagam-agam sa iyong kalooban? Ikaw ba'y may pagkatakot sa iyong puso? Mayroon bang bumabagabag sa iyong isip at nagiging dahilan upang magsikip ang iyong dibdib at ang iyong kalooban? Ikaw ba'y may lihim na iniluluha sa Panginoong Diyos o lungkot na pilit mong dinadala, subalit ikinukubli sa lahat? Kapatid, sa Eucharistia, buong-buo tayong nagiging bahagi ng Diyos. There is nothing alien to God. No human experience is alien to God. We are one with Jesus. We are one with Him in the Eucharist. At ang Diyos, nagiging bahagi ng buhay natin. Sino itong Diyos na ito? Makapangyarihang Diyos. Makapangyarihang Diyos. Kaya huwag kang matatakot sa anumang mapanlupig na makalupang kapangyarihan. May higit pa dyan, ang kapangyarihan ng Diyos. Huwag kang matatakot sa anumang galit na pwedeng ipukol ng mundong ito, sapagkat may higit dyan ang pag-ibig ng Diyos na Kanyang ibinibigay sa atin. Huwag kang matatakot sa anumang pagkabagabag at pagkalungkot, sapagkat may higit na kapayapaan at higit na kaligayahang ibinibigay ang Panginoong Diyos. Don't be afraid. Don't be bothered by anything. God is with us. Napakaganda po nung paalaala ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Ang sabi dito, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo, mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Papaano tayo mamumuhay ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos? Ito ang sabi ni San Pablo, kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait, matyaga, magmahalan kayo at magpaumanhinan. Ang ganda pong paalaala nito, lalo tigit sa mga mag-asawa at sa pamilya, magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan, iisa lamang ang katawan, iisa rin ang Espiritu, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Iisa lamang ang Panginoon, iisang pananampalataya, iisang binyag, iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasa lahat. Nais ko pong ulitin yung huling bahaging ito bilang pabaon sa bawat isa sa atin. Ang Diyos, Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasa lahat. Katulad po ng binanggit ko kanina sa pasimula ng misa at ng humiliya, espesyal nating ipagdasal ngayong linggong ito ang mga grandparents natin and elderly.
Kung sila po ay namayapa na, ipagdasal po natin ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Nawa lahat tayo'y kalugdan ng Panginoong Diyos at nawa ang Diyos ang palagi nating maging lakas. Ang lahat ay magsitayo, ating sasariwain ang ating pananampalataya, sabay-sabay tayo, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan, mga kapatid, tinipon tayo ng ating mapagkalingang Diyos at Ama upang maging buhay na tanda ng kanyang panukalang pag-isahin ang kanyang bayan. Buong kapakumbabaan tayong maghain ng ating mga kahilingan sa ating panalangin. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Inyong ulitin. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang katolika, upang ang tanda ng isang simbahan ay makita sa buhay ng mga mananampalataya, at gabayan nawa ng banal na Espiritu ang banal na Papa, lahat ng mga obispo, at ng mga pari na magpalaganap ang iisang aral ni Kristo sa sambayanan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa, upang ang kaisahan ng mga nilikha sa paghahari ni Kristo ang lumaganap sa buong daigdig, at mawala nawa ng puwang sa sangkatauhan ang pagkakahati-hati at pagkamakasariling adhikain, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong dumaranas ng iba't ibang anyo ng kahirapan, upang ang pagkaliga ng Panginoon sa mga napapagal ay matamo nila at nawa makatagpo sila ng mga mapagmalasakit na kapwa na magiging kasangkapan ng Diyos na magdala ng kanyang pagkalinga at kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating pamayanan, upang maging buhay na tanda bilang sakramento ang ating mga tahanan, at magkaisa nawa tayong maipamuhay ang tunay na kahulugan ng ating pananampalataya at binyag na ating tinanggap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagdiriwang ng 15 taon ng ating pagiging parokya ay magdala sa atin ng ibayo pang inspirasyon sa panalangin sa Diyos, pagmamahal at paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang ating paghahanda sa darating na Pastoral Visit 2024 ay magdulot ng lalong matibay na pagsasama-sama ng buong parokya para sa isang simbahang naglalakbay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Isama natin sa ating panalangin ang mga personal nating kahilingan, kasama na ang mga panalangin natin para sa ating mga pamilya at mga mahal sa buhay. Makapangyarihang Ama, maging karapat-dapat nawa ang ginawa naming pagsamo,
Kung naaayon sa iyong kalooban, bigkisin nawa kami ng iyong mga biyaya bilang iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo ang aming Panginoon, nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maaari na pong humanay sa gitna ang mga mag-aalay ng sobre. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa lupa at bunga naming paggawaan tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga naming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kasalanan ko'y hugasan, nalisin mo lubos sa nagawa kong pagsuway. Nalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, mga hukbo, napupuno ang langit at lupa
Hosana sa kaitaasan. Sa ngalan ng Panginoon, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kahit sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawan namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Dias, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Paalala po sa tatanggap ng komunyon, kung tayo po ay tatanggap ng komunyon sa kamay, kaliwang palad ang tatanggap ng komunyon at isusubo ng kanang daliri. Isubo ito sa harap ng nagpapakomunyon. Hindi na po kailangang mag-sign of the cross, lumuhod o mag-genuflect pagkatapos ng komunyon. Ang second collection po ay nakalaan para sa mga may sakit at retiradong pari na nasa St. Joseph Signoret. Katulad ng mga bukil na tinitipon upang maging tinapay na nagbibigay buhay. Kami naway matipon din at maging bayan mong dilim. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Katulad din ng mga ubas na pinigat naging alak. Sino man uminom nito ay buhay na walang hanggan. Kami naway maging sangkap sa pagbuo nitong bayang liyan. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Pakitaas ng ating dalawang kamay, ipikit natin ang ating mga mata at hilingin natin sa Panginoon ang biyaya ng ganap na pagpapagaling. Ama naming makapangyarihan, kami nagpupurit, nagpapasalamat sa biyaya ng pananampalataya. Kung kaya't kami nakakalapit sa inyo, humihiling ng biyaya ng ganap na kagalingan sa lahat ng aming karamdaman. Ito may karamdaman ng aming katawan, ng aming kaluluwa, ng aming isip, ng aming puso, ng aming buong pagkatao. Ipinagdarasal po namin ang mga matatanda, mga may sakit na nasa aming tahanan at hindi na makapunta ng aming simbahan, nawa po ay inyong palakasin ang kanilang pananampalataya at palaging ipadama ang init ng inyong pagmamahal. Hinihiling namin ito una sa pamamagitan ng panalangin ni Santa Teresita ng Batang si Jesus na nangakong siya'y gagawa ng maraming himala kapag siya'y nasa piling na ninyo. Hinihiling namin ito lalo't higit sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pwede na po kayong pumila katulad ng sa komunyo.